Hello, medyo informal tayo ngayon dahil may explain ako sa inyo about the Philippine Sea Effect at dun sa structure din o kabuuang itsura nung ating bagyo. Usually nagla-live tayo pag ganito pero sira nga yung ating video card. Kukunin ko na rin ang pagkakataon na ito para mag-shoutout at magpasalamat dun po sa mga nagdo-donate dito para sa ating equipment funds, dun po sa ating super thanks at dito sa Maya. Meron na tayong enough funds para makabili ng video card. So, soon, after siguro ng bagyo na to, makakapag-live na po tayo ulit. At dagdag ko na rin dito, ayan, again, totoong tao po ako. Hindi po to fake news, hindi po tayo nangungopya ng ibang videos. Bukas po ang ating comment section sa inyong lahat. So open po yan kahit sa mga bashers. At binabasa ko po yan. Wag lang tayo magko-comment ng bastos at mura dahil may mga bata dito or may mga batang audience tayo. So auto-block po pag ganun. So welcome po kayo mag-comment lagi at magtanong. Yan, kung kaya kong sagutin, i-explain natin yan. Ito, usually kasi maraming nagtatanong about this and dun din sa structure ng bagyo. Kaya, meron tayong special feature para dito. Okay, simulan na natin. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, tatalakayin nga natin itong Philippine Sea Effect. Bakit ba nagsisilakasan yung mga bagyo kapag dumadaan dito sa East Philippine Sea o dito sa eastern section ng ating bansa? Kagaya nitong Bagyong Pipito o yung bagyong may international name na Manny. Ang tagal na nito dun sa may Guam. Lagpas pa yan ng Guam. Bakit hindi dun rapidly intensify o biglaang lumakas? So ito pong ating Philippine Sea ay notorious dahil sa mas mainit na temperatura ng karagatan. So generally, warm po ang sea surface temperature dyan. So isang kadahilanan yan ay yung tinatawag nating ocean currents. So meron tayong tinatawag na North Equatorial Current dito sa ating equator. North Equatorial dahil sa taas ng equator at papunta po yan sa atin. Pag ganyan. Ayan. Ating NEC o North Equatorial Current. Ayan, pangit na sulat ko kasi mouse ang gamit natin. Ayan yung ating NEC. Ngayon, kapag bumangga yan dito sa ating bansa or sa ating landmass, wala na pang ibang pupuntahan yan, kundi magre-recurve pababa. Ayan. At pataas, syempre. So, naghihiwalay po yan. Nagkakaroon po yan ng dalawang subcurrent. Yung Kuroshio Current, papuntang southern portion ng Japan, at yung ating Mindanao Current or yung ating MC, pababa naman dito sa area ng Mindanao. So, itong pagbangga sa ating bansa, nagkikreate po yan ng friction na kung saan yan po yung nagpapainit or nagdadagdag ng init or latent heat dito po sa eastern section ng ating bansa. So generally at kadalasan nga kapag dumadaan yung ating mga bagyo dito sa silangang bahagi ng ating bansa, actually kahit prior to landfall or kahit nandito lang banda, medyo malapit sa ating landmass, is usually nga ay nagkakaroon po yan ng rapid intensification o biglaang paglakas. So, minsan nga, tinatawag nilang bomb cyclone o biglang sumasabog po ng lakas yung ating mga bagyo. Dahil po yan, sa mas mainit nga na temperatura ng karagatan na eto nga, gine-generate nung ating tinatawag na ocean currents. Yung friction, banda dito. Dahil nga sa ating mga ocean currents. So, ito pong Bagyong Pipito ay inaasahan pa natin na tuluyan ng paglakas at prior to landfall nga, meron itong possibility umabot sa super typhoon category dahil sa pagdaan niya. Dahil sa pagdaan niya banda dito sa eastern section ng Visayas at eastern section ng Bicol region. So meron tayong inaasahan pang possible na rapidly intensification itong Bagyong Pipito. So ayun, yung ating reason para dito sa ating Philippine Sea Effect. Actually, ito po yung kabuuan ng Philippine Sea natin. So usually, dyan po naglalakasan yung ating mga bagyo. Ngayon, medyo uso na rin yan at napapadalas dahil na rin sa ating climate change at mas umiinit yung ating temperatura ng karagatan. So, hindi na yan unusual or madalas na po yung nangyayari. Alright, yan po yung ating tinatawag na Philippine Sea Effect. So, possible po yan dito sa Bagyong Pipito. Ngayon naman, aside from dito sa Philippine Sea Effect, tingnan naman natin yung structure ng ating bagyo.
Marami kasing nagko-comment at nagrereklamo na bakit daw may bagyo, wala namang ulan or wala namang hangin masyado yung bagyo. Bakit daw ganon? Bakit sabi moderate to heavy yung pag-ulan? Wala naman masyadong pag-ulan. Sa kabutihang palad, ito pong, although magkakasunod at tatlo nga ito pong tatlong recent na bagyo natin ay compact o siksik. Ibig sabihin po niyan, yung ating concentration ng malalakas na bugso ng hangin at malalakas na pag-ulan ay medyo malapit dun sa gitna nito. Nasa around 100 kilometers from the center yung layo niya. So nagiging less yung ating damage, nakakonsentrate lang dun sa gitna niyan. Comparing sa Bagyong Christine, itong nakaraan, ang Bagyong Christine po ay mas malawak yung sirkulasyon, mas maraming dalang pag-ulan, although mas mahina yung kanyang center winds, nasa severe tropical storm ata lamang or nasa tropical storm prior to landfall, pero naging mapaminsala siya or damaging dahil dun sa napakarami niyang dalang pag-ulan. Isa pang mapapansin nyo dyan is pag yung bagyo is medyo malawak at maraming dalang pag-ulan, mas mabagal po yan kumikilos. Not all the time, pero yan, mas mabagal kumilos yung mas maraming dalang pag-ulan. Ibig sabihin yan, or parang marami siyang dalang bagahe, kaya mabagal ang pagkilos niya. Ganun po yung dating Bagyong Christine. Comparing dito sa mga nakaraang bagyo, pag nasa around 20 hanggang 30 kilometers per hour yung bilis niyan, usually mas kokonti yung ulan yan, pero nakasiksik or medyo malapit dun sa gitna niya. Hindi ko sinasabing wala yung ulan at kokonti yung ulan. I mean, hindi widespread yung ulan Marami pa rin po, pero nakasiksik malapit dun sa gitna niya. So yung extent ng kanyang mga pag-ulan, malapit lang dun sa general area ng gitna niya. Hindi widespread. At kagaya nung Bagyong Christine, meron pa yung hinihilang southwesterly wind flow o yung ating parang habagat. Kaya naging malawak yung pag-ulan niya bukod dun sa mabagal nitong pagkilos. Kumpara naman dito sa Bagyong si Pipito, wala na po itong southwesterly wind flow. Meron niyang mga inflow ng hangin sa kabilang sides, pero yung concentration pa rin nating mga pag-ulan ay malapit doon sa area ng kanyang gitna at doon sa itaas na bahagi nito. Gaya nga ng madalas natin binabanggit dito na ang mga bagyo po ay parang fingerprint. Wala po diyang exactly magkatulad. Mapanganib po yan. Depende po sa kanyang characteristics at sa kanyang structure. Ang Bagyong Christine ay naging mapanganib dahil sa lawak niya at dun sa kanyang daladalang pag-ulan at dun sa bagal niya nga na pagkilos. Ito namang Bagyong Pipito ay hindi natin sinasabing magiging less damaging kaysa kay Bagyong Christine. Pero ito po ay mapanganib in its own way dahil dun sa kanyang malaking or malakas na central or center winds or dun sa kanyang mata dahil posibleng ang umabot ito sa super typhoon category. Maliban dyan, meron din po itong mga intense hanggang torrential rains. Medyo malapit dun sa area ng gitna ng Bagyong Pipito. So, mapanganib at destructive pa rin. Well, destructive po yung kanyang hangin dun malapit sa kanyang gitna. Compared sa Bagyong Christine na kung saan ulan yung damaging sa kanya. Pero damaging din po well, delikado rin po ang mga pag-ulan nitong Pipito. Pero yun nga, ang advantage natin dito is medyo nakasiksik siya malapit dun sa gitna. At ang isa pang medyo delikado is possible niyang dumaan ito dito sa gilid ng Bicol area at sa tatawid nga dito sa Maintan, Luzon. So yan, if ever may nakikita kayong moderate to heavy rains tapos wala namang pag-ulan, ina-account natin yung sudden change ng direction ng bagyo. So if ever may ganung nangyari, heavy to intense rains, as wala kayong ulan, is magpasalamat po tayo or okay lang na mali yung forecast in a positive way na hindi nagkaroon ng ulan. Kaysa naman sinabing walang ulan pero maraming ulan or nabaha tayo. So maging thankful tayo doon dahil nga forecast siya para makapag-prepare tayo sa worst case scenario. Always dapat mag-prepare tayo sa worst case scenario o yung pinaka mapaminsalang scenario. So kaya kung may nakikita kayo dyang heavy to intense, moderate to heavy rains, yan. May times talaga na hindi umaabot dyan yung pag-ulan. Pero, yun nga, may mga pagkakataon kasi na nagwawabol yung ating bagyo, biglang nag-iiba ng direksyon,
nag-a-account po tayo dyan. Dahil posible pong mangyari yan. Kaya binabanggit natin. Well, kaya binabanggit din ng Pag-asa. So again, prepare po tayo sa worst case scenario natin. Pertaining dito sa Bagyong Pipito, so yan. Narito nga yan, yung kanyang outer circulation ay umabot na dito sa ilang areas ng Eastern Visayas. Pero generally, ito po yung mga cirrus type clouds. Wala pa po yung masyadong effect for now. Pero if ever dumikit na po itong area na ito, yung kanyang gitna, and yung at least 100 kilometers from the center. So yan po yung ating area na mapaminsala, damaging winds at malalakas na pagulan. Yan po ay possible na tumawid dito, very close sa Northern Samar, Bicol region, particularly dito sa area ng Catanduanes, pupunta dito sa area ng Quezon, at maaring sumabit or maglandfall dito sa general area ng Aurora. Ngayon, nag-extend pa yung ating area of uncertainty from Dingalan to Kasiguran area o northern part ng Aurora. So yan po yung ating possible landfall scenario. Yan po ay sa darating na Sunday, and tatawid po yan dito sa malaking parts. Well, dito sa malaking part ng Northern Luzon, papunta dito sa may area ng Ilocos region, coming out dito sa may area ng Pangasinan, emerging dito sa West Philippine Sea. So yung mga general area na malapit dun sa ating center track, at least 100 kilometers pataas from the center track. Ayan, mag-ingat po tayo sa possible na paghagip or kahit pagdaplis nung general area na malapit sa gitna nito pong bagyong Pipito. Yan po ay ngayong darating na weekend. Alright, so yun po muna ngayon. Mamaya po muli ulit. Yan. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.